Market is down by 148 points or 2.27%. Mga manokis, naglaglagan. Hello mga titos and titas, welcome to Tito Vlogs. Today po, Market Summary Lunes Edition. Yan ha, kauna-unahan ngayong linggo na to. Mga titos and titas, pulang-pula. Dahil ba yan sa SONA? Sisilipin natin yung chart mamaya, mga titos and titas. Siyempre, kasama po dyan, itong dito, ASEN, APL, MM, and PHA. Let's have a short prayer po bago tayo magsimula. Dear Lord, we praise and glorify you for your faithfulness and provision. We ask you to bless us and guide us as we journey in this chaotic world of the stock market. All this we ask in Jesus' name. Amen. 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 Mga titos and titas, baka naligaw lang ho kayo dito sa ating channel. Ito pong Tito Vlogs. Tambayan po ito tungkol sa stock market, na kung saan yung 14 years of experience natin sa pagtitrade ho nitong chaos, yung isang pains and gains ng bull and bear cycle, kinukwento po natin dito, sinishare natin dito, tambay style lang. Kaya kung naghanap kayo ng tatambayan dito sa stock market, tara na po, welcome na welcome kayo dito sa ating tambayan. Huwag niyong kalimutang i-click agad yung subscribe button at isama po ninyo yung sana all sa notification bell dahil tuwing Lunes hanggang Biyernes, meron tayong live stream, live tambayan po yan ha. Pwede niyong ipasilip yung mga stocks na minamanok po ninyo. Yan. Dito sa ating tambayan, syempre, pwede nyo tabihan yung team auto-like. Pag nagustuhan nyo itong video natin, i-like nyo po. Pwede rin yung team no skip ads. Yan. Yung mga nanonood pati commercial, syempre. Give replay bombers, nandyan din. At syempre, team Patreonatics natin, yung mga solid supporters nitong ating tambayan. Ipasok natin, market, ginawa. Up naman ang US, bakit tayo down? Yan eh. May sariling galaw eh. Ibang klase. 148 points po, 6,372. Silipin natin mamaya sa chart. Lahat ng sector ay pula po, mga titos and titas. Value turnover, manipis lang to. 4 billion, mga titos and titas, no? Manipis ang value turnover. Gainers natin, 47. Ang losers natin, 151. Ang mga foreigners nagbenta po ng 630 million worth of shares. So marami po ang nilabas na mga foreigners. Affected pa rin, no? Affected pa rin talaga tayo nitong COVID at lockdown. Mukhang naka-lockdown pa rin yung market natin. So mamaya yung chart, pagkatapos po nitong mga tabalits natin, unahin natin galing sa Inquirer.net. PH CEOs brace for further revenue losses in 2021 due to COVID-19. Most CEOs surveyed by PwC Philippines are pinning their hopes of a business recovery on the government's vaccination program, but 73% are already bracing for further revenue losses this year due to COVID-19 pandemic. Mga titos and titas. So, nandyan, mga titos and titas, no? Nakasalalay talaga sa vaccination ang ating recovery, mga titos and titas. So, yung mga CEOs, yung mga head honchos ng mga kumpanya ay sabi nila, mukhang magra-write off na naman tayo ngayong taon. Hindi na sila ina-expect yung recovery, no, this year, mga titos and titas, no? So, mukhang losses nga na naman. Again, nandun pa rin, no? Nakasalalay pa rin sa rollout, sa acquisition ng vaccine, yung herd immunity, doon po nakasalalay. Doon na po nakatingin, no, ang ating mga CEOs para makabalik tayo sa hindi pala makapunta sa new normal. Next balita po galing sa Philippine Star. Regulator orders halt to Laika operations. Manila, Philippines. The BSP has ordered social media platform Laika to halt its operations unit until it secures license from BSP as an operator of payment system or yung OPS in order to protect public interests. In a virtual press conference, BSP Governor Tito Ben Jocno said the Monetary Board has ascertained that the activities of Laika mandate it to register with Central Bank under Republic Act 11127 or the National Payment System Act.
Laika, launched in the Philippines by Hong Kong-based company, allows its users to purchase, exchange, and use gift cards in electronic mode or GEMs as payment for goods and services. So, kailangan daw mag-register ng Laika. Marami to sa Facebook ba to? Saan ba nakukuha itong Laika? Hindi, sa Facebook. May platform po no? May mga nakikita nga ako mga merchants. Tumatanggap po ng mga Laika gems. Ito kang si Tita Ibana. Alawi. Tita Ibana. Nag-shopping ng Expedition dyan sa Port Global. Napanood ko yung vlog niya Pinambayad Laika gems. Sakalam, no? Yun nga lang, kailangan ayusin nila. Nabasa ko po doon sa isang balita na ito namang Laika ay willing, talagang ire-register daw nila yan, kaya sabi nila doon sa mga merchant ay don't panic, yan, at aayusin natin yan ang sabi ng Laika, ha, mga titos and titas. Next balita natin, galing ulit sa Philippine Star. Trading platform for digital assets launch in Bataan. A unit of DFNN Group recently launched a trading platform for digital assets including cryptocurrencies at the Freeport area of Bataan. Since the government has yet to issue the regulatory framework on the offering of digital assets, only foreign investors or issuers can take part in the GTX o yung Global Trade Exchange. Trading can be facilitated across various jurisdictions across the globe because the exchange exists in the cloud. Ayan, ha? So ito po yung mga virtual currency exchange yata ito Sabi niya, we feel bad because while the Philippines will benefit from jobs, we have to wait for the domestic regulations to open the exchange to local investors and issuers. Sa foreign pa lang pala to, mga titos and titas. No? Mag-o-open, hindi pa pwede sa atin. Hindi ito GTX or Global Trade Exchange, operated by DFNN, affiliated by iWave. Yung affiliate ng DFNN na iWave. Sila po ang nag-open nito, mga titos and titas. Global Trade Exchange. Hindi pa daw tayo pwede dyan dahil sa wala pang regulatory framework. So mga foreigners pa ang makakauna pa dito sa ating bansa. Pero dito registered mga titos and titas. Yan ang mga panibagong mode of payment. Nakita nyo, Laika, tapos ito, Global Trade Exchange, yung mga virtual currency exchange, no? So, papunta po tayo talaga doon, mga titos and titas. Next, balita. Hindi na pala. Wala na palang balita. Tapos na. Chart na tayo. Papaalala muna natin, bago natin ituloy ang ating programa. This program is rated KKBB po. No, kanya-kanyang bili at benta po tayo. Hindi po recommendation to buy, sell, or hold. Yung mga nakikita nyong nire-review natin dito. Ito ay pawang interpretation natin. Usually, galing po sa chart. No? PSE natin, mukhang nirespeto yung ginuhit natin. Mukhang may nagtulong-tulong dito. Mukhang may umalalay dito. Pinagtulong-tulungan nyo po ba to? At mga titos at titas. Kaya hindi bumagsak doon sa guhit. Sumakto naman sa hetgo kahit papano. Magkakaalaman tayo bukas kung gagawa ba tayo ng noise. Babagsak ba tayo dyan at aakyat na tayo? Or tutuloy tayo? Kung tumuloy po tayo, ang titignan nating support, sagad natin dito sa 6,083, pero ako baka dito pwede na. 6,156. No? Pagka naman nag-reverse tayo, ang magiging resistance natin, syempre, yung dati po nating support, yung 6,593 or 6,6 area, magiging resistance po yan. Kasama po nung kulay green, 6,622. Yan, 100 moving average natin. Yan po ang magiging lagay ng index natin. Mas maganda to kung mag-bounce talaga. Kung umakyat ulit, sabi ko nga kahit nga mag-conso tayo, mag-symmetrical triangle tayo dito. Pero paakyat, no? Hindi, ascending triangle. Kahit mag-ascending triangle tayo hanggang dito. Pwede na, 1 taon. Yan. Pwede na tayo dyan. Yan. Pwede tayo magganyan, diretso pa natin. Saan ba to? Ayan, pag hinabaan natin, sagad natin. Yan. Kailan to? Pwede naman pong ganyan Baka lang gustong gayahin ang mga titos at titas. So, pwedeng mag-trade po dyan. Asan na? Nawala. Ulitin natin.
Ayun. No. Pwede naman pong ganun ang gawin, no, mga titos and titas. No? Pwede mag-dribble dyan. 7-3 pa rin yung magiging resistance natin. Yan ay sabihin nating hindi short term, no? Medium term na, mga titos and titas. Siguro hanggang after the election. So, ang mahalaga, makita natin, tumalbog tayo sa level na to. No? Tumalbog na po sana tayo dyan. At makakakita pa rin tayo ng higher lows. Mabubuo pa rin natin ang dinodrawing na recovery ng ating index. Next po, silipin natin yung dito. Ano lagay nito? Nung nalaglag tayo dito sa 850 area, tinagos na rin natin to. Sandali lang talaga yung 710 dahil wala masyadong trade sa area po na yan. No? So ngayon, nakasalalay dito. Actually, hindi sa recovery ng index kasi umakyat yung index natin, hindi naman naapektuhan to si dito. No? Mga titos and titas. Kahit na umakyat tayo, siya, pababa pa rin. So talagang pababa siya. Nakasalalay to sa catalyst. Yan. Yun na yan eh. So babalik to sa mean price, yung mga naka-attend po ng webinar natin sa market psychology, no? So maaaring yung value na hahanapin na nito, yung talagang value niya sa ngayon. No? Yan napupunta yan, no? Next support po niya, 6 pesos. 6 peso area tayo. Yan po si dito, ASEN. Nalaglag na rin ba to? Ito, saka lang to last week, ha? Tignan natin, pumapasok. Ayun, pasok tayo doon sa ating ano tayo nag-close? Ba 780. Saka lang, retest tayo, breakout point. No, nag-close tayo 780, nag-low tayo ng 761. Tinatch natin, hindi pa natin tinatch yung 100 MA, no, mga titos and titas. Posible ba tayong bumalik dito sa 675? Tignan muna natin. Ako, titignan ko muna itong dotted line. May support pa dyan sa dotted line eh. 723 ba to? 720, no? May support pa tayo dyan, no? Kung walang untoward incident na mangyayari sa atin, na bigla ang lockdown, ganyan, na wag naman sana, o surge ng cases, we might see, no? We might see baka yung index natin magba-bounce, no? Pwede tayong makakita ng bounce. At baka yung mga ganitong klaseng forma madamay sa bouncing, no? So, kung babalik siya rito sa dotted line, pwede pa siyang bumaba dito sa lower part ng kanyang consolidation dati. It will coincide siguro dito sa 200 MA sa kulay pink line po, no, mga titos at titas. So tignan natin kung by tomorrow ba makakakita tayo ng DCB uli o dead cat bounce ba ulit ang makikita natin sa market natin at madadamay ba to si ASEN. Magiging resistance na ASEN yan, ng red line, nasa 8.43 po yan, ha? Next po natin, ASEN APL. Si Apollo po, ayun, nalaglag kanina. Ang sama ng lagpak ni Apollo. Nandito na yung support natin. Parang 10, may gap, no? Yung 10.30 ba? Dun sa gap, kaninang umaga po, sinisilip natin to. Nakita natin, may gap, ito po 10-20, 10-10-25 area. So yan na po yung tingnan natin na support kay APL. RSI sagad na rin to. May isasagad pa ba to? 14 na lang yung RSI, ha, mga titos and titas. So as expected, nung nabiyak yung 200 MA dahil manipis po yung trade niya. So mabilis lang din siyang bababa dyan dahil manipis yung trade. Itong level na to, medyo marami tayong trade dyan. May mga ilang araw tayo nag-trade dyan, pero 0.08 area na to hanggang 0.1 na mga titos and titas. Dyan ka makakakita ng strong support. Tingin ko lang, ha. Yung bounce siguro pwede rin, posible din dun sa gap niya na 0.1021. Yan po si AP. Resistance, ayun na, yung EMA 13. Ang magiging resistance ni APL. Next po si M&M's. M&M's, yuko din, parang si dito, no? So, nung sinisilip natin to, talagang downtrend eh. Dito pa lang nakita na natin yung downtrend. Dito sa area po na to. So, nasa 450, nasa 4 plus pa, 460 area. Ngayon, it's trading at 318 na lang, ha, mga titos and titas.
At support natin na pwede nang makita dito. Ito na pong area na yan. Ako, balik dito sa Konso to. 3 pesos. 290. Ito. Kung saan nag-Konso ng matagal-tagal. Pwede kang bumalik dyan. Marami pong trades dyan, kaya pwedeng tumambay din dyan yung presyo. Sa area po na yan, ha. Malapit na. 318 na, no? Tama. Malapit na po yan. Yung area na yan. Malamang makakita na tayo ng support dyan. Kung hindi, lalim ulit nito. Babalik yan dito sa DOS. Medyo malayo, ha. So, observe nyo po yung support. Wag lang mag-aalboroto yung PSEI natin. Tignan natin kung mag-hold po yung level na yan, ha, sa M&Ms. Resistance si M&Ms, para si dito rin. Basta yung EMA 13 po muna and MA 20, ha, mga titos and titas. Next natin, last na po ito. Napindot nyo po ba yung like button? Ayan. Ayun, ito po. PHA 108. Ito, baka magkaroon tayo ng support na. Nandun na tayo sa support area. Kasi may ilang araw tayo nag-trade dyan. So ganyan po, no? Pagka wala pong manipis yung trade, pababa siya, nung umaakyat, konti yung araw na nag-trade. So usually, pag pababa, ganun din. Mabilis lang din dadaanan. So ito po next na support, yung 108 level, 1 peso to 108 level, medyo may ilang araw nag-trade. So pwede tayong makakita ng support po dyan, mga titos and titas. Wala pa din tayong, sa chart natin, no? Chart-wise, wala pa tayong nakikita signal na kakambyo pa akyat ito. Resistance will be the EMA 13. Ayun, mga titos at titas. Paano? Maraming salamat po sa pagtambay ngayong gabi. Pakinoorin po kung bago lang kayo yung starter kit. Andyan po. Yan. At saka yung isang video pa na yan. As always, trade wisely. Magkita-kits kasbu. Bye!